Sa isang lumang nayon sa Pilipinas, kung saan ang mga alamat at mitolohiya ay bahagi pa rin ng pang-araw-araw na buhay. Umiiral ang kwento ng aswang, isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Ito ay isang kwento ng misteryo, takot, at katapangan na naganap sa ilalim ng mapanglo na liwanag ng buwan. Nagsimula ang lahat isang gabing madilim, nang marinig ng mga tao ang isang kakilakilabot na huni mula sa kagubatan. Ang tunog na iyon ay parang hilanghing ng isang hayop. Ngunit may halo itong kakaibang lagim na nagpapanginig sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga matatanda sa nayon ay agad na nakilala ang tunog na iyon. Ito ay ang huni ng aswang. Si Aling Sisa, ang pinakamatanda at pinakamatalinong babae sa nayon,
tipo ng mga kabataan upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa aswang. Sinabi niya na ito ay isang nilalang na kayang magpalat anyo mula sa pagiging tao patungo sa isang nakakatakot na halimaw. Kapag sumapit ang gabi, ito ay naglalakbay upang manghuli ng mga biktima tulad ng mga bata, buntis, at sanggol, ang kanilang pond area kaya mga bata binabalaan ko kayo na huwag na gumala sa gabi at baka masalubong mo ang mabangis na nilalang na ito. Hindi sila nagpatinag sa babala ni Alinsisa. Isang matapang na binata, si Juan, ay nagpasya na harapin ang aswang. Pinagtibay niya ang kanyang loob at nagplano kasama ang iba pang mga kabataan sa nayon. Naghanda sila ng mga sulong, bawang, at mga anteng-anteng na panlaban sa aswang. Sa gabing iyon, nagtungo sila sa kagubatan, na ang tanging liwanag ay nagmumula sa kanilang mga sulong at sa manipis na sinag ng buwan. Habang sila'y naglalakad, naramdaman nila ang pagigting ng hangin at ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Ang mga tunog ng kagubatan ay tila bang ulo
Nasalayan nila ang isang nakakatakot na anyo, ang aswang, na may pulang mga mata at mahahabang kuko, na tila handa ng lamapan ng kanyang biktima. Nagpakita ng katapangan si Juan at hinamon ang aswang. "Halimaw, lumabas ka, narito kami upang kalabanin ka, ang nais lang namin ay katahimikan sa bayan." Sa tulong ng mga antang-antang at ng kanyang tapang, nagawa niyang paatrasin ang halimaw. Ngunit ang aswang ay hindi basta-basta sumuko, ito'y nagpakita ng galit na galit at nag-aapoy ang mga mata. Isang matinding labanan ang naganap sa gitna ng kagubatan, kung saan ang ingay ng mga sulong at sigawan ng mga kabataan ay umalingaw-ngaw. Tila ba natatalo nila ang mabangis na nilalang na ito? Sa huli, sa tulong ng liwanag ng buwan at ng kanilang matatag na pananampalataya, nagtagumpay sila. Ang aswang ay napilitang umurong at bumalik sa kanyang madilim na lungga. Sa wakas, natalo nila ang aswang at hindi magtagumpay ang masama laban sa kabutihan. Ang nayon ay muling natahimik. Ngunit ang alaala ng gabing iyon ay mananatili sa puso at isipan ng bawat isa. Mula noon, ang kwento ng tapang ni Juan at ng kanyang mga kasama ay naging bahagi na ng mga alamat ng nayon. At ang pamagat, ang pantarya ng aswang, ay naging simbolo ng katapangan at pagkakaisa ng mga tao laban sa anumang kasamaan na nagbabanta sa kanilang komunidad. At hanggang sa ngayon, tuwing sasapit ang dilim, ang mga tao sa nayon ay nagpapaalala sa isa't isa na maging matatag at maging handa sa anumang panganib na maaaring dumating. Alright, at isa na namang kwento ang ating natapos. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa amin at see you next upload.